Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Fernan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Nang mga panahong ito, katuwang ng amang manggagamot itong si Fernan. Sa murang edad ay napukaw ang interes ng binata sa ganitong larangan. Dahil na din sa kausayan ng amang tawagin na lang natin sa pangalang Manghulyo. Hinangaan ng binata ang pamamaraan nito sa panggagamot. Lalo na ang kabutihang loob ng kanyang ama. Ni minsan ay hindi ito naningil. At hindi tumatanggi sa kahit sino mang lumalapit sa kanya. Isa sa mga naging pasyente ng ama ni Fernan ay ang asawa ng mismong alkalde ng bayan. Isang umaga, habang naghahanda ang mag-ama ng kanilang mga kagamitan, huminto sa harap ng tahanan ang isang magarang sasakyan. Dali-dali naman itong sinalubong ni Fernan. Nang makausap na niya ang mga taong lula nito, mabilis siyang bumalik sa ama upang ipaalam kung sino ang kanilang mga bisita. Tay, ang asawa po ni Mayor, hinahanap po kayo Wika ni Fernan. O siya, patuloyin mo na nang malaman natin ang kanilang pakay. Tugon ng matanda. Kaagad namang bumalik si Fernan ng sasakyan upang iparating ang mensahe ng ama. Marahang binaba ng mga tauhan ang ginang. Nakasakay na ito sa wheelchair at may takip pa ang muka. Pagpasok pa lamang sa tahanan, kaagad silang binati ni Manghulyo. Lumapit ang isa sa mga kasama ng ginang. Ibinulong sa matanda ang dahilan ng pagpunta. Ayon sa tauhan, nanggaling na sila sa ospital at ilang dalubhasa sa sakit sa balat na din ang tumingin. Ngunit wala silang makitang posibleng sanhi ng pagkakasakit ng asawa ng mayor. Gagawin ko ang makakaya ko upang malaman ang dahilan. Ginang Marisa, maaari niyo po bang tanggalin ang telang nakatakip sa inyong muka? Wika ni Manghulyo. Kaagad namang sinunod ng ginang ang sinabi nito. Hindi na ako kayang gamutin ng mga doktor. Wala ni sino man sa larangan ng siyensya ang makapagpaliwanag kung ano ang sakit ko. Sana matulungan po ninyo ako, Manong. Tugon ng ginang habang tinatanggal ang tela sa muka. Una sa lahat, hindi po akong tutulong sa inyo, kundi ang Panginoong may likha. Ikalawa, isa lamang po kong kasangkapan sa kanyang mga plano. At pangatlo, wala pong ibang makakapagpagaling sa inyo, kundi ang malakas at taimting na pananampalataya. Biglang napatigil sa pagsasalita si Manghulyo nang tuluyan itong makita ang kalagayan ng ginang. Halos mabulok ang mukha nito at nakaluwa na ang kaliwang mata. Ayon sa ginang, nagsimula ang lahat ng ito nang minsan silang dumalaw sa kabilang barangay upang mamigay ng mga dilata at pagkain sa mga nasalanta ng bagyo. Kinabukasan, naramdaman na lamang nito na unti-unting namamaga ang kaliwang pisngi hanggang sa tuluyan na nga itong nabulok. Maging si Fernan, hindi makapaniwalang ganun kabilis lumala ang kalagayan ng ginang. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas kung pagbabasehan ang salaysay nito. Hayaan niyo po kung tawasin kayo, Ginang Marisa, para malaman ko ang dahilan ng inyong pagkakasakit.
Wika ni Mang Julio. Inutusan nito si Fernan na kunin ang mga kagamitan sa silid. Mabilis namang sumunod ang binata. Kumuha ito ng isang maliit na planggana at nilagyan ng tubig. Inilapag ito sa maliit na mesa. Sinimula ni Mang Julio ang pag-uusal ng dasal para sa ginang at sa hawak nitong kandila. Pinaikot niya ito sa buong katawan ng ginang, saka sinindihan. Hinayaan na matandang pumatak ang natutunaw na kandila sa tubig. At nang malapit na itong maubos, nanlaki ang mga mata ni Mang Julio dahil malinaw na lumitaw ang imahe ng isang matandang babae. "Huwag niyo po sanang mamasamay ng aking katanungan, Ginang Marisa. May nakaalitan po ba kayo bago mangyari sa inyo ito?" Tanong ni Mang Julio. "Wala naman po sa pagkakatanda ko. Dahil halos lahat naman ang naroon sa barangay na yon, taga-suporta ng asawa ko. Pero may isang matandang lalaking nakatitig sa akin ng mga oras na yon. Nilapitan ko siya upang personal na abutan ng supot ng pagkain. Tinanggap naman niya. Pero para kasing may binubulong siya na hindi ko maintindihan." Tugon ni Ginang Marisa. "Ganun po ba? Ginang, wag po sana kayong mabibigla sa sasabihin ko. Pero nakulang po kayo . At base sa sampang tinanim sa inyo, mukhang malalim ang galit ng taong ito." Wika ni Mang Julio. Ayon din sa ginang, ito rin ang suspecha ng mga tauhan. Sinabi na ito sa kanya ng mga katulong sa tahanan. At sa katunayan, isa sa kanila ang nagturo kay Mang Julio. "May magagawa po ba kayo, Manong? Matutulungan niyo po ba ako?" Muling tanong ng ginang. "Uulitin ko po. Ang inyo pong pananampalataya ang siyang makakapagligtas sa inyo. Dinala kayo ng Diyos sa akin, kaya sino ako para tumanggi? Maghanda na po kayo at sisimulan ko na ang panggagamot." Tugon ng matanda. Matapos ay tumayo ito. Humarap sa altar. Sumunod naman si Fernan. At sabay na nanalangin ang mag-ama. Matapos ang pagdarasal, sinimula ni Mang Julio ang panggagamot sa pamamagitan ng pag-ihip ng proteksyon sa ginang. Naglabas na maliit na itim na kahoy si Mang Julio mula sa bulsa at muling nag-ihip ng kung anong dasal sa ginang. Ilang sandali lang ay bigla itong nawala ng malay. Nataranta ang mga kasama nitong tauhan. Ngunit pinakalma ito ni Fernan. "Uminahon lang po tayo. Sinisimulan ni tatay na tawagin ang kaluluwa ng mangkukulam. Pasasanibin niya ito sa katawan ni Ginang Marisa." Wika ni Fernan. Muli namang nagsiupo ang mga tauhan. Pinapanood ang susunod na gagawin ng matanda. Inilapat ni Mang Julio ang kamay sa noo ng ginang at nagsimulang mag-usal. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Bigla itong nagkamalay. "Magsalita ka. Ano ang pangalan mo?" Tanong ni Mang Julio. Nagtayuan ang mga tauhan ng ginang dahil bigla itong nagsalita at iba ang boses na lumalabas sa bibig. "Hindi mo na kailangang malaman ang pangalan ko. At sino ka ba sa palagay mo para tanungin ako ng ganyan?" Wika ng nakasanib. "Yan ang hirap sa inyo. Kasi hindi nyo kinikilala ang mga makakabangga nyo sa oras na gumawa kayo ng kabulastugan. Isang bagay lang ang sasabihin ko. Ako ang lingkod ng Diyos. Napapatay sa iyo sa oras na magkamali ka ng kasagutan."
Muling wika ni Mang Julio. At sa palagay mo, matatakot mo ko ng ganyang mga salita? Hindi pa pinapanganak ang taong tatalo sa akin. Tugon ng nakasanib. Oo, tama ka. Hindi pa pinapanganak ang tao. Pero ang espiritu ay matagal nang namumuhay sa mundong ito. Muling wika ng matanda. Napahiyaw ang ginang nang biglang ilapat ni Mang Julio ang hawak na kahoy sa daliri. Itigil mo yan. Nasusunog ako. Tama na. Tama na. Pagmamakaawa ng nakasanib, tinanggal na matanda ang kahoy at muling kumalma ang ginang. Ngayon, magsasalita ka na ba? O gusto mo pang mas lalong mahirapan? Tanong ni Mang Julio habang nilalahad ang kamay nito kay Fernanda. Kaagad namang inabot ng binata ang libretang hawak. Nakatitig sa mga pahina ang matanda at nabasa ni Fernan ang mga nakasulat. Nanlaki ang mga mata nito dahil orasyon ng kidlat ni Metatron ang nakasulat sa pahinang yon. Hindi po ba magiging delikado sa pasyente ang kidlat, tay? Tanong ng binata. Hindi maaapektuhan ng orasyon ng katawan ng pasyente. Tanging ang kaluluwang pinatutungkulan mo ang tatamaan ng tigal po. Tugon ni Mang Julio. Matapos nitong usalin ang orasyon, muling nagtanong si Mang Julio sa nakasanib. O ano, magmamatigas ka pa din ba? O baka gusto mong tuluyan na lang kita? Wika ni Mang Julio. Ngunit tumawa ng malakas ang nakasanib. Bigla ding natigilan ng muling ilapat ni Mang Julio ang hawak na kahoy sa daliri ng pasyente. Tama na. Oo na. Magsasalita na ako. Aaminin ko na. Wika ng nakasanib. Madali ka naman palang kausap eh. O sige. Magsalita ka na. Ano ang dahilan mo sa pagkulam sa ginang na ito? Tanong ni Mang Julio. Napagutusan lamang ako. Hindi ako ang may kagustuhan nito. Isa sa mga kalaban ng babaeng yan ang nagpagawa sa akin dahil sa matinding inggit nito sa kanya. Tugon ng nakasanib. Sabihin mo ang pangalan. Muling wika ni Mang Julio. Cora. Cora ang pangalan ng nagpagawa sa akin. Tugon ng nakasanib. Matapos malaman ang lahat ng impormasyon, tumayo si Mang Julio at kinuha sa bulsa ang isang maliit na kahoy. Hinipan ito ng dasal. Itinutok sa leeg ng pasyente at marahan itong ginilit habang sinasabing, pasensya na pero hindi na kita hahayaan pang mabuhay. Wika ni Mang Julio. Biglang nangisayang katawan ng pasyente at ilang sandali lang ay nawalan ito ng malay. Maya-maya ay muling nagising si Ginang Marisa. Kagad itong nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Mang Julio ang lahat at sinabi ding gagaling na ang mukha nito sa loob ng 5 araw. Kagaya nga ng sinabi ni Mang Julio, makalipas lamang ang ilang araw ay muling bumalik sa kanilang tahanan ang ginang. Ipinakita nito ang mukha na unti-unti nang naghihilom. Maraming salamat sa iyo, Mang Julio. Ngayon naniniwala na akong totoo ang mga kagaya mo. Wika ni Ginang Marisa habang inaabot sa matanda ang isang sobre.
Alam ni Mang Julio ang laman nito. Kaya kagad nitong tinulak ng marahan ang kamay ng ginang pabalik. Pasensya na po, Ginang Marisa. Pero hindi ko po matatanggap ang perang yan. Sapat na po sa akin ang pasasalamat ninyo. Tugon ng matanda. Ngunit ito lang ang pamamaraan ng pasasalamat ko sa iyo, Mang Julio. Kaya pakiusap, tanggapin mo na. Malaking tulong din ito para sa pamilya mo. Lalo pat alam kong wala kayong permanenteng trabaho. Pagpupumilit ng ginang. Ngumiti lamang si Mang Julio at muling nagsalita. Ang landas na aking tinatahak, inihanda ng Panginoon para sa akin. Kaya kahit wala akong trabaho, kahit kailan ay hindi nagutom ang pamilya ko. Pasensya na po, Ginang, pero hindi ko po tatanggapin ang perang yan. Kung nais po ninyong tumulong, ipagkaloob nyo na lamang po ito sa mas nangangailangan. Muling wika ni Mang Julio. Matapos magsalita ay kagading pumasok ng tahanan ang matanda. Naiwan naman si Fernan. Paumanhin po, Ginang Marisa. Pero ganun po talaga si tatay eh. Huwag niyo po sanang masamain yung naging asal niya. Wika ni Fernan. Sabay talikod at lakad papasok sa kanilang tahanan. Ilang oras ang nakalipas. Habang naghahanda ang mag-ama, lingid sa kalaman ng mga ito na patuloy silang pinagmamasdan ng ginang mula sa labas. Napansin lamang ito ni Fernan nang lumabas ito upang kumuha ng tubig. Dali-daling bumalik ang binata sa loob ng tahanan upang ipagbigay alam sa ama ang nakita. Tay, nasa labas pa din po yung asawa ni Mayor. Ano pong gagawin natin? Tanong ng binata. Hayaan mo lang siya. Titignan ko kung gaano katapat ang kanyang hangarin sa pagtulong sa atin. Bilisan mo. Tumuloy ka na sa pag-iigib ng tubig. Utos ni Mang Julio. Dali-dali namang lumabas si Fernan upang sundin ang utos ng ama. Dinaanan lamang nito ang ginang habang pinapayungan ng mga tauhan. Inabot na ng dilim ang binata sa pag-iigib dahil napakadaming tao sa balong pinagkukunan. Ngunit nang dumating ito sa kanilang tahanan, naroon pa din na ang asawa ng alkalde. Tay, naroon pa din po sa labas si Ginang Marisa. Mas mabuti po sigurong labasin ninyo at kausapin. Kawawa naman po eh. Wika ni Fernan. Tumayo si Mang Julio at lumabas ng tahanan. Sinundan naman ito ni Fernan. Pagkarating sa labas ay hinarap na matanda ang ginang. Ginang Marisa, matanong ko nga po kayo. Bakit gano'n na lang ang determinasyon niyong tumulong sa akin? Tanong ni Mang Julio. Bihira ang taong kagaya mo, Mang Julio. Aaminin ko, pinahanga mo ko sa taglay mong prinsipyo. Minsan lang ako makakasalamuhan ng taong kagaya mo. Kaya hayaan mo na akong tumulong kahit sa maliit na paraan. Ituring mo na din kawang gawa ang gagawin ko. Tugon ng ginang. Napatango na lamang si Mang Julio at muling nagsalita. Sa bagay, kakailanganin ko ng maliit na kubong magsisilbing lilim na mga pasyente kong nag-aantay sa araw ng gamutan. Sige po, papasok na ako at magagabi na. Wika ng matanda. Napangiti naman ang ginang sa tinugon ni Mang Julio. Kung ganon, magkikita pa tayo sa susunod na araw, Mang Julio. Sa ngayon, paalam na po muna. Muling wika ng ginang.
Matapos ng pag-uusap ay kagad na maalam ang ginang. Kinabukasan, nagising si Fernan sa ingay ng mga nagbabagsakang kawayan. Dali-dali itong bumangon upang tignan ang nangyayari sa labas ng tahanan. Papungas-pungas na lumabas ang binata. Nanlaki ang mga mata nang makita ang truck na nagbababa ng mga kawayan, pawid at ilang piraso ng kahoy. Maya-maya pa ay nakita ni Fernan ang sasakyan ni Ginang Marisa, kasama ang ilang mga kalalakian. May dalang mga kagamitan sa pagkakarpintero ang mga ito. Magandang umaga po, Ginang Marisa. Para saan naman po ang mga yan? Tanong ng binata. Kagad namang sinabi ng ginang na ito ay ambag niya sa pagkakawang gawa ni Mang Julio. Samantalang ang ama naman nakadungaw lamang sa bintana habang nakangiti sa ginang. Dahil sa pagpapagaling ni Mang Julio sa asawa ng alkalde, lalong naging matunog ang kanyang pangalan sa buong bayan at maging sa karatig pang mga puok. Halos mapuno ang kanilang bakuran araw-araw. Bagay na kinainggitan naman ng isa sa kanilang mga karibal na manggagamot. Tawagin na lang natin sa pangalang Mang Elias. Minsang napadaan ang matanda sa bahay ni Mang Julio. Nakita ang napakadaming tao. Hindi ito nagdalawang isip na pumasok upang makiusyoso. Pagkarating nito sa loob ng bakuran, nakita ni Mang Elias ang nagkalat na pera sa lupa, maging ang sari-saring gulay at prutas na idinudulot ng kanilang mga pasyente. Dire-diretsong pumasok ang matanda sa loob ng tahanan ni Mang Julio at nakitang abala ito sa panggagamot. Napalingon naman si Fernan nang mapansin si Mang Elias. Magandang hapon po, Mang Elias. Pasensya na po kayo at abala si tatay . Ano po bang may tutulong namin sa inyo? Tanong ng binata. Wala naman. Nagulat lang ako sa biglaang pagdami ng pasyente ninyo. Kamakailan lang halos nabibilang ko pa sa kamay ang mga taong nagpapagamot sa inyo . Tugon ni Mang Elias. Ramdam ni Fernan ang inggit sa boses nito. Yun po ba? Dahil po yun sa pagtulong ni tatay sa asawa ni Mayor. Maging kami po ay nagulat nang biglang magdagsaan yung mga tao . Muling wika ng binata. Nilingon ni Mang Elias ang mga nag-aantay na tao sa labas ng tahanan. At nakitang ang ilan sa mga ito ay mga dati niyang parokyano. Oo, tama ka. At ang ilan sa kanila ay mga dati kong suki. Talagang hindi na kayo nagkaroon ng kahihiyan . Julio, tandaan mo ang araw na ito. Ikaw mismo ang nagdeklara ng giyera sa pagitan nating dalawa. Wika ni Mang Elias. Napalingon ng matanda. Nahinto ito sa panggagamot. Ano bang pinagsasabi mo, Elias? Alam ko na. Alam mo, kaibigan, hindi ko namang kasalanan kung magpuntahan sa akin ang mga suki mo. Alam mo ding hindi tayo pwedeng tumanggi sa tawag ng tungkulin, hindi ba? Tugon ni Mang Julio. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Elias. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Padabog na naglakad paalis. Pinaghahawi pa nito ang mga taong nakapila. Bakit naman po nagalit yun, tay? Tanong ng binata. Yan ang nagiging damdamin ng mga taong makitid ang pag-unawa sa mga bagay-bagay. Huwag mo na siyang intindihin. Ituloy mo na ang pinagagawa ko sa iyo at marami pang pasyente ang nag-aantay. Tugon ni Mang Julio.
Kinabukasan, araw ng Martes, nagpahinga ang dalawa sa panggagamot at nagpunta sa bayan upang mamili ng mga pangangailangan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong ng mag-ama si Mang Elias. O magandang umaga sa iyo, Elias. Gusto ko lang linawin ang mga sinabi mo sa akin kahapon. Hindi ko inagaw ang mga parokyano mo. Kusa silang lumapit sa akin. Kaya wag mo sana akong paratangan ng mga bagay na hindi ko ginawa. Wika ni Mang Julio. Aba, grabe ka talaga, Julio. Ikaw na nga itong may kasalanan. Ikaw pa ang may lakas ng loob na mangkumpronta. Wala kang dapat linawin dahil para sa akin, malinaw na ng agaw ka ng mga parokyano. At dahil sa ginawa mo, nawalan kami ng ikabubuhay. Tugon ni Mang Elias. Habang nag-uusap ang dalawang matanda, bigla namang dumating ang isang binata. Walang sabi-sabi ay kwinelyuhan nito si Fernan. Ito ba ang mag-amang sinasabi niya, tay? Bakit hindi na lang natin baliktarin tong dalawang to dito ngayon? Wika ng binata. Wag, Aaron. Hindi ito ang gusto kong laban. Gusto kong mapatunayan ang husay na matandang ito sa Tegalpo. Kaya bitawan mo ang binatang yan. Tugon ni Mang Elias. Talagang desidido kang magkagulo, Elias, no? Pero pasensya ka na. Dahil hindi kita papatulan kahit na ano pa ang mangyari. Wika ni Mang Julio. At kagad na itong tumalikod. Yan. Ganyan nga. Maglakad kayong bahaga mga buntot. Palibhasa kasi. Mga traidor kayo. Wika ni Aaron. Biglang napahinto si Fernan at nilingon si Aaron. Anong sinabi mo? Sinong traidor? Bakit? Ano bang ginawa sa inyo ng tatay ko, ha? Wika ni Fernan. Samantalang si Mang Julio naman, nanatiling kalmado. Tumigil ka na, Fernan. Kakasabi ko lang na hindi natin sila papatulan, hindi ba? Tara na at umuwi na tayo. Nagugutom na ako. Wika ni Mang Julio. Matapos ang tagpong yon, ganun nga ang ginawa ni Fernan. Dali-dali na silang umuwi ng tahanan. Kinabukasan nagpaalam ang binata na meron lamang itong pupuntahang inuman sa kabilang baryo. Ngunit sumapit na lamang ang madaling araw. Hindi pa umuuwi ang binata. Dahil sa pag-aalala, napilitan si Mang Julio na hanapin ang anak. Hanggang sa napadpad ito sa isang lugar. Nakaramdam ng kakaiba ang matanda. Hanggang sa may naamoy itong masangsang na amoy. Pilit niyang hinanap kung saan ito nagmumula. Hanggang sa natagpuan niya kung saan nanggagaling ang amoy. Kinilabutan si Mang Julio nang makakita ng bangkay. Ngunit nang lapitan niya ito, ang bangkay na nasa harapan niya ay walang iba kundi kay Fernan. Laking gulat ng matanda sa nangyari sa anak. Nang suriin ang labi, napag-alaman niya na hindi ito gawa ng normal na tao, kundi may kaalaman sa lihim na karunungan. Nagkaroon kagad ito ng hinala kung sino ang may gawa. Dali-dali niyang pinuntahan ang tahanan ni Mang Elias. Walang ano-ano tinapos niya ang buhay ng matanda. Hindi pa nakontento si Mang Julio. Maging ang anak nitong si Aaron ay walang awa niyang pinaslang. Matapos ang pangyayaring yon, umalis si Mang Julio sa sariling lugar. Lumipat ng ibang probinsya kung saan makakapagsimula ito ng buhay.
Nawala ang anak. Magpas hanggang ngayon, laking pagsisisi pa rin ni Mang Julio kung bakit hindi na lamang niya tinapos ng mas maaga si Mang Elias. Kundi sana nagmatigas ang matanda. Marahil buhay pa ang anak na si Fernan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dangwa. Taong 1990, Santa Mesa, Maynila. Lumaki sa mapagmahal at maalagang pamilya si Dangwa. Wala na itong mahihiling pa sa buhay. Bukod sa halos perpektong pamilya, masagana din ang pamumuhay ng mag-anak. May sarili silang auto, marangyang buhay at pamilyang mapagmahal. Halos lahat ng pangarap na mga kaedaran ni Dangwa ay nasa kanya. Gayunpaman, lumaki na mapagkumbaba at magalang na bata si Dangwa. Mama, gusto ko po maging kagaya niyo ni Papa balang araw. Magiging doktor din po ako. Tutulong sa mga nangangailangan at magpapagaling sa mga may sakit. Wika ni Dangwa. Napangiti naman ang mga magulang nito. Niyakap at hinalikan sa noo ang anak. Alam namin na balang araw, makakamit mo din ang iyong pangarap, anak. Kaya naman tiwala at tatag lang ang kailangan. Tugon ni Nanay Pinang. Aba, malakas kaya itong anak natin. Kaya panigurado, malalagpasan din niya ang mga pagsubok na darating sa kanya. Dagdag ni Tatay Roberto. Napangiti si Dangwa. Patuloy ang panlalambing sa mga magulang. Napakapalad ko po sa inyo ni Papa. Bukod sa maalaga, mapagmahal pa. Wika ni Dangwa. Naku naman, nang bola pa itong batang ito, ano? O siya, matulog ka na at maaga pa ang pasok mo bukas. Muling wika ni Nanay Pinang. Umalik sa pisngi ng mga magulang si Dangwa saka pumasok sa silid. Napangiti ang mag-asawa. Napakabilis lamang ng araw noon. Sanggol pa lamang si Dangwa ngunit ngayon ay nag-uumpisa na itong mangarap. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagdalaga si Dangwa. Napakaganda nito at talagang ligawin ng mga binata. Aba, mukhang may nanliligaw na sa dalaga natin ah. Ipakilala mo naman siya sa amin, anak. Wika ni Tatay Roberto. Naku Papa, manligaw sila hanggat gusto nila. Pero wag silang aasang sasagutin ko. Madami pa po akong gustong makamit eh. Hindi pa ako magdunobyo hanggat hindi ko yun natutupad. Tugon ni Dangwa. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi nila sukat akalain na ganoon ang sasabihin ng dalaga. Wala naman masamang magnobyo, anak. Basta hindi mo napapabayaan ang pag-aaral mo. Wika ni Nanay Pinang. Napabuntong hininga na lamang si Dangwa sa sinabi ng ina. Mama, ang pagkakaroon ng kasintahan ay distraksyon lang sa pag-aaral ko. Kaya naman mas mabuting wala akong nobyo para nakatuon lamang ang atensyon ko sa pag-abot ng pangarap ko. At isa pa mama, makakapaghintay naman yan, di ba? Tugon ni Dangwa. Ayos lang naman yun, anak. Pero tandaan mo, huwag kang masyadong seryoso. Minsan magpakasaya ka din para balanse. Wika ni Tatay Robert. Napangiti naman si Dangwa at tumango bilang pagtugon sa sinabi ng ama. Makalipas ang ilang araw,
Sinabi ni Dangwa ang isang magandang balita. Ma? Pa? Pumayag po yung guro namin na sa klinika natin ako mag-OJT. Masayang wika ni Dangwa. Talaga anak? Mabuti naman kung ganon. Mas mahahasa ka at hindi ka mahihirapan. Tugon ni Nanay Pinang. Yun nga po na eh. Nakakatuwa lang kasi. Makakasama ko po kayo araw-araw. Dagdag ng dalaga. Natuwa ang mga magulang ni Dangwa ngunit kagad itong pinaalalahanan ng ama. Pero anak, kahit nasa klinika ka natin mag-OJT, kailangan maging seryoso ka at determinado. Alam ko namang responsable kang bata. Pinapapalalahanan lang kita. Wika ni Tatay Robert. Oo naman pa. Alam ko naman po yun eh. Hindi mo na kailangang ipaalala pa sa akin. Hindi naman po ako makakalimutin. Tugon ni Dangwa. Alam ko anak, balang araw magiging kagaya ka din namin. Sobra kami nagtitiwala sa'yo. Muling wika ni Tatay Robert. Matapos ang pag-uusap na yon, lahat ng mga kakailanganin ay inayos na ni Dangwa. Labis ang saya at kabang nararamdaman nito dahil sa wakas, makakatrabaho na niya ang mga magulang. Kinabukasan, nag-umpisa na si Dangwa sa pag-OJT sa kanilang klinika. Nakilala ng dalaga ang mga pasyente ng mga magulang. Apa, may bago na pala kayong katuwang dito, Dok. Dati dalawa lang kayong mag-asawa, ha? Wika ni Anika, isa sa mga pasyenteng buntis na mag-asawa. Anak namin yan si Dangwa. Dito pinag-OJT ng eskwelahan nila. Mabuti nga at pumayag sila ng sa ganon. Mabantayan ko din itong anak ko. Tugon ni Nanay Pinang. Magandang araw po. Malusog po ang baby ninyo. Wika ni Dangwa. Ngumiti sa kanya ang babae. Hinawakan ang tiyan saka nagsalita. Napakagaling kasing mag-alaga nitong magulang mo. Halos lahat ata ng bitamina na magpapalusog kay baby nireseta na nila. Mapalad ka sa kanila, lalo na at maalaga silang mga magulang mo. Muling wika ni Anika. Sobrang palad ko po talaga sa kanila. Maalaga at mapagmahal ang mga magulang ko eh. Wala na ako mahihiling pa. Tugon ni Dangwa. Naku naman ang bola pa kayong dalawa. O siya, ang palagi kong bilin sa'yo, Anika. Tandaan mo, iwasan mo ang pagpupuyat. Nakakasama yun sa sanggol. Bili ni Nanay Pinang. Oo naman, Dok. Malinaw na malinaw po. Tatandaan ko po lahat ng sinabi mo sa akin. Tugon ni Anika. Tumungo naman si Nanay Pinang. Nagpaalam na ang buntis at ngumiti si Dangwa sa ina. Grabe no ma, ang dami niyong pasyente ditong buntis. Halos lahat mga buntis at may mga sakit na bata. Wika ni Dangwa. Oo naman, sila kasi ang kadalasan dito sa klinika. Madalang lang ang mga malulubhang karamdaman. Tugon ni Nanay Pinang. Matapos ang pag-uusap na mag-ina, nagpatuloy na ang mga ito sa kanilang gawain, lalo na't dinagsa sila ng mga tao. Pagod na pagod ang mga ito nang maubos ang mga pasyente. Grabe, ang dami nun na. Pero kahit nakakapagod, ang sarap sa pakiramdam na makatulong sa mga nangangailangan, no? Wika ni Dangwa.
Bukas nga pala anak. Aalis kami ng mama mo. Pupunta kami ng Capiz. Sumali kasi ang mama mo sa mga doktor na magbibigay ng libreng serbisyo sa mga tao doon eh. Wika ni Tatay Robert. Talaga po pa? Pwede po ba akong sumama sa inyo ni mama? Matagal ko na po kasing pangarap na makasama kayo sa misyon eh. Wika ni Dangwa. Hindi pwede anak. May pasok ka pa sa eskwela at kailangan may maiwan dito sa klinika para may mag-asikaso sa mga pasyente. Tugon ni Nanay Pinang. Sige po, Nay. Sa susunod na lang po. Ilang araw po ba kayo mawawala ni Tatay? Tanong ni Dangwa. 1 linggo lang anak. May makakasama ka naman dito sa klinika. Si Minda, yung kaibigan naming doktor, yung ninang mo. Tugon ni Tatay Roberto. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Minda sa klinika ng mag-asawa. Nandito na pala ang mga buntis. O ito na ba si Dangwa? Ang laki mo na. Dalagang dalaga ka na. Wika ni Minda. Ninang, mabuti naman at ikaw po makakasama ko. Hindi ko na po tatanungin kung bakit hindi ka sasama kila mama. Buntis ka po, di ba? Tanong ni Dangwa. Oo, 2 buwan na lang at lalabas na ang prinsipe namin. May kinakapatid ka na sa wakas. Tugon ni Minda. Mabuti naman po kung ganun. Ang tagal niyo din po bago nagkaanak ni Ninong pero si Lord na ang gumawa ng paraan. Wika ni Dangwa sabay hima sa tiyan ng babae. Nagkwentuhan pa ang mga ito at nang sumapit ang gabi, umuwi na silang lahat. Kinabukasan, nagising na lamang si Dangwa na wala na ang mga magulang. Nag-iwan lang ng sulat ang mga ito. Naunawaan naman yun ng dalaga. Kaagad na naghanda si Dangwa sa panibagong araw sa buhay. Ito na mismo ang nagbukas sa kanilang klinika. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na si Minda. Oh, ang aga mo naman anak. Naunahan mo pa akong dumating dito. Wika ni Minda. Wala po kasi sila mama at papa eh. Kaya kailangan mag-asikaso ko na maaga. Lalo na't maya-maya lang, dadagsa na po yung mga tao. Tugon ni Dangwa. Nagtulungan ang dalawa sa pag-ayos sa klinika. Ilang sandali lang ang lumipas kagaya ng sinabi ni Dangwa. Dumating na ang mga pasyente at kaagad na kumilos ang dalawa. Inasikaso ang mga ito. Labis na pagod na may kaakibat na saya ang naramdaman ni Dangwa matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho. Pagod na nahiga sa kama ang dalaga. Halos araw-araw ganon ang naging gawain ni Dangwa. Hindi nito iniinda ang pagod at salip. Iniisip na lamang ng dalaga na paghahanda yon para sa hinaharap. Samantala sa kabilang banda naman, abala sila Roberto sa kanilang panggagamot sa Capiz. Isang araw, nagpunta ang mag-asawa sa isang liblib na baryo sa Capiz. Hindi pa yon narating ng kahit na sino sa kanilang mga kasama. Nang dahil sa determinasyon na makatulong sa kapwa, naglakas loob ang mag-asawa na puntahan ang huling baryo. Nang makarating doon, malugod na tinanggap ang mag-asawa. Pinakain pa sila ng mga ito. Ngunit si Nanay Pinang ay hindi kumain dahil busog pa ito. Matapos na suriin ang karamdaman ng mga tao sa baryong yon, bumalik na sa kanilang kuta ang mag-asawa. Sabay-sabay na umuwi ang mga ito at dumiretso sa klinika ang mag-asawa.
Hating gabi nang dumating ang mga ito sa klinika. Iba na ang pakiramdam ni Tatay Robert. Kaya naman nagpa siya si Nanay Pinang na suriin ang asawa sa klinika. Habang inaasikaso ang mga gagamitin, bigla na lamang sinunggaba ni Tatay Robert si Nanay Pinang. Nakalmot pa nito ang mukha ng asawa. Ano ba, Robert? Nasasaktan ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Nanay Pinang. Nagpupumiglas ito sa asawa ngunit sadyang malakas ang lalaki. Ilang sandali lang ang lumipas ay bigla nitong dinukot ang puso ni Nanay Pinang. Nangingisayang ina. Kinain ni Tatay Roberto ang puso ng asawa at bigla itong nawala ng malay. Samantalang si Dangwa naman kinabukasan na nabasa ang text ng nanay na magkita na lamang sila sa klinika kaya naman kagad na kumilos ang dalaga. Dahil miss na nito ang mga magulang. Ang hindi alam ng dalaga, may malaking trahedya nang naganap na magpapabago sa kanilang buhay. Pagkarating ni Dangwa sa klinika, puno ng tao at may mga pulis. Nagtaka ang dalaga at kagad nang pumasok. Dito niya nakita ang ina na wala ng buhay. Samantalang ang ama naman nito ay duguan. Anong nangyayari? Sinong gumawa nito sa mga magulang ko? Tanong ni Dangwa. Kagad namang nilapitan ni Minda ang ina-anak at niyakap ito. Hindi ko din alam kung ano ba ang nangyari. Pagkarating ko na lang dito ay bukas ang klinika. Akala ko nariyan ka na pero pagpasok ko bumungad sa akin ng mga magulang mo. Nakikiramay ako sa pagkawala ni Pinang. Wika ni Minda. Hindi makapaniwala si Dangwa sa mga narinig. Niyakap nito ang bangkay ng ina. Ilang sandali lang ay nagising si Tatay Roberto ngunit wala itong naaalala sa mga nangyari. Anak, anong nangyari sa mama mo? Sinong hayop ang gumawa nito? Tanong ni Tatay Roberto. Niyakap ni Dangwa ang ama. Napahagulgol na lamang dahil sa bigat ng nararamdaman. Mabuti at ligtas ka, Papa. Hindi ko alam ang gagawin kung pati ikaw mawawala sa akin. Baka hindi ko na po kayanin. Wika ni Dangwa. Nandito ang Papa, anak. Huwag kang mag-alala at hindi kita iiwan. Tugon ni Tatay Roberto. Wala itong maalala na siya ang pumatay sa asawa. Matapos ang pangyayaring yon, inilibing kaagad si Nanay Pinang. Hindi na pinatagal pa ang burol dahil masakit para kay Dangwa ang pagkawala nito. Akala ng dalaga, tapos na ang kalbaryo sa kanilang buhay sa pagkawala ng ina. Inisip nito na yon ang pinakamasakit na nangyari sa kanilang buhay. Ngunit may parating pa palang malaking problema. Buhat na mawala ang ina. Naging mainitin na ang ulo ni Tatay Roberto. Hindi ito kumakain kung hindi sariwa ang kanilang kinakain. Palagi itong gising sa gabi at nawawala kadalasan. Hinahayaan na lamang ito ni Dangwa. Dahil iniisip na nagluluksa pa ang tatay ngunit lingid sa kalaman ng dalaga. May nangyayari na palang hindi maganda. Kinabukasan pagpunta sa klinika, naabutan ni Dangwa na nananakit ang tiyan ni Minda. Ninang, ano pong nangyayari? Bakit namumutla po kayo? Tanong ni Dangwa. Biglang sumakit yung tiyan ko at hindi ko alam kung bakit. Parang hindi ko na din maramdaman yung anak ko. Tugon ni Minda.
Kumalma lang po kayo, Ninang. Tatawagin ko po si Papa para maasikaso kayo. Muling wika ng dalaga. Kaagad namang kumilos si Dangwa. Kaagad nilapitan ng ama. Hinawakan nito ang tiyan ni Minda at ilang sandali lang. Umayos na ang pakiramdam ng babae. Eto, kunin mo ito, Minda. Galing yan doon sa misyon namin. Pangontra yan sa kung anong elemento. Huwag kang mag-alala. Libre na lang yan. Wika ni Tatay Roberto. Napangiti naman si Minda, ganon din si Dangwa. Albularyo ka na din pala ngayon, Robert. Pero salamat Gumaan nga ang pakiramdam ko. Wika ni Minda. Magpahinga ka na lang muna at baka kulang ka lang sa tulog. Lalo na't madalas napakaaga mong pumasok. Tugon ni Tatay Roberto. Oo nga po, Ninang. Tama si Papa. Magpahinga ka muna at masama na masyado ka napapagod. Kaya siguro sumasakit yung tiyan mo Dagdag ni Dangwa. Sige. Salamat ulit, Roberto. Mabuti na lang nandito kayong dalawa. Baka na paano na ang anak ko kung ako lang ang mag-isa. Wika ni Minda. Mas mabuti siguro. Ihatid na lang kita sa inyo. Magde-text na lang ako kay kumpare na hinatid na kita. Tugon ni Tatay Roberto. Napatango naman si Minda. Kaagad na sumakay sa kotse si Minda at Tatay Roberto. Nang makarating sa tahanan nito, nagpadala kaagad ng mensahe si Tatay Roberto na pabalik na ito. Salamat nga pala sa paghatid. Pumasok ka muna para makainom ka man lang na malamig na tubig. Paanyaya ni Minda. Tumango lamang si Tatay Roberto. Pagkapasok sa loob ay sinara nito ang pinto at kaagad sinakal si Minda. Hindi tubig ang gusto ko, kundi ang dugo ng bata sa sinapupunan mo. Wika ni Tatay Roberto habang nakangisi. Ngumanga ang lalaki at may kung anong lumabas sa bibig nito. Pumasok iyon sa bibig ni Minda. Nang binitawan ni Tatay Roberto ang babae ay wala na itong buhay. Mabilis na umalis doon si Tatay Roberto. Nagawa pa nitong tawagan ang asawa ni Minda upang ipaalam na nakauwi na ito. Pagkarating sa klinika, kaagad nag-asikaso si Tatay Roberto. Dumating si Anika at matamis na bumati sa magama. Nakikiramay po ako sa nangyari kay Doktora Pinang. Napakabait pa naman niya. Hayop ang gumawa nun sa kanya. Wika ni Anika. Sa puntong yon, bigla na lamang nagsalita si Tatay Roberto. Huwag na natin pag-usapan ng bagay na tapos na. Lalo na't namamahinga na ang asawa ko. Kung nasan man siya ngayon. Wika ni Tatay Roberto. Naalala na nito ang mga nangyari. Sa tuwing maririnig ang pagkamatay ng asawa, inuusig ito ng konsensya. Gayunpaman, hindi na lamang nito iniisip ang mga nangyari at pilit itong kinakalimutan. Ilang sandali pa bigla na lamang sumakit ang tiyan ni Anika. Kaagad itong pinaupo ng mag-ama at inasikaso. Nang bumuti ang karamdaman nito, kagaya ng binigay ni Roberto kay Minda, binigyan din ito si Anika. Salamat sa inyo, Doc. Maayos na po ang pakiramdam ko. Aalis na po ako. Wika ni Anika. O sige, mag-iingat ka. Lalo na't buntis ka pa naman. Tugon ni Tatay Roberto.
Napatango lamang si Anika. Pag-alis ng babae ay siyang pagdating ni Landro na asawa ni Minda. Pare, si Minda wala na siya. Patay na. Sila ng anak namin. Wika ni Landro. Humahagulgol ito ng iyak at mugto na ang mga mata habang nanginginig. Paano po nangyari yun? Kakahatid lang sa kanya ni Papa. Wika ni Dangwa. Kaya nga ako nandito para tanungin ang papa mo. Pare, ano bang nangyari? Tanong ni Landro. Napaupo naman si Tatay Roberto. Tumulo ang luha nito na tila hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ko din alam pare. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na sana siya iniwan. Kanina pa masakit yung tiyan ni Minda dito sa klinika eh. Kaya pinauwi ko muna siya tapos ito. Ito ang nangyari. Tugon ni Tatay Roberto. Garalgal pa ang boses nito. Maging si Dangwa ay hindi makapaniwala sa mga nagaganap. Kaagad na inimbestigahan ang mga nangyari kay Minda. Ngunit walang nahuling suspect ang mga kapulisan. Dahil lumalabas sa autopsiya na ang kinamatay ni Minda ay labis na pagkawala ng dugo ng makunan nito. Nang dahil sa naganap, hindi nahuli si Tatay Roberto at mas lalong lumakas ang loob. Kinagabihan, lumabas sa kanilang tahanan si Tatay Roberto. Nagpaalam ito sa anak na magpapahangin lamang. Ngunit 3:00 na ng madaling araw nang bumalik ito sa tahanan. Naalimpungatan pa si Dangwa nang buksan ng ama ang ilaw dahil sa pag-aakala na magnanakaw ang pumasok. Papa, bakit ngayon ka lang po umuwi? Kanina pa kita inihintay. Akala ko tuloy magnanakaw na yung pumasok. Wika ni Dangwa. Naalala ko kasi ang mama mo eh. Kaya dinalaw ko yung puntod niya sa sementeryo. Tugon ni Tatay Roberto. Nanlaki ang mga mata ni Dangwa dahil 10 oras na ng gabi nang umalis ang ama. Tay, hindi ka po ba natakot? Grabe, anong oras na? Ang lakas talaga ng loob mo, no? Muling wika ni Dangwa. Wala anak eh. Namiss ko talaga ang mama mo. Kaya pinuntahan ko na lang. Tugon ng ama. Sige po, tay. Babalik na po ako sa pagtulog, ha? Magpahinga ka na rin po. Wika ng dalaga. Simula ng araw na yon, iniisip ni Dangwa na sa tuwing aalis ang ama, nagpupunta lamang ito sa puntod ng ina. Ngunit makalipas ang 1 linggo, nagtaka si Dangwa dahil hindi na nagpupunta pa sa klinika si Anika. Kaya naman tinawagan niya ito upang kamustahin. Kaagad namang sinagot ang tawag. Ngunit laking gulat ni Dangwa nang malaman ang nangyari kay Anika. Hindi na kailan pa makakabalik ang anak ko dyan sa inyo. Dahil patay na siya. May pumatay sa kanya habang nasa daan pa uwi ng bahay. Wika ng matanda. Halos mabitawan ni Dangwa ang telepono na hawak dahil sa narinig. Pasensya na po. Nakikiramay ako sa pagkawala ni Ate Anika. Wika ni Dangwa. Sa puntong yon, napaisip na ang dalaga. Pakiramdam nito ay may nangyayaring masama. Nagkaroon ng hinala si Dangwa. Ngunit hindi yon matibay kaya naman inalis ng dalaga ang isipin na yon sa utak. Hanggang sa isang araw,
May nagpuntang matanda muli sa klinika. Nagpakonsulta ito. At kagaya ng binigay ni Tatay Robert kila Minda, inabutan din ito ang matanda. Kinabukasan, nabalitaan na lang ni Dangwa na patay na ang matanda. Doon na mas lalong tumibay ang hinala ng dalaga. "Anak, aalis muna ako ah. Baka bukas na ulit ako makauwi. Dadaan pa kasi ako sa puntod ng nanay mo." Pagpapaalam ni Tatay Roberto. Sige po pa. Ikamusta mo na lang po kay nanay ha. Mag-iingat po kayo. Tugon ni Dangwa. Nang araw na yon, hinayaan ng dalaga ang ama. Kagad na pumunta sa klinika si Dangwa upang hanapin ang kulay itim na tela na binibigay ng ama sa mga pasyente. Ngunit bigo itong mahanap ito. Hindi na alam ni Dangwa ang gagawin at mararamdaman sa mga nangyayari. Pakiramdam ng dalaga, may kinalaman ang ama sa nangyayari sa kanilang mga nagiging pasyente. Isang gabi, muling nagpaalam si Tatay Roberto sa anak. Kaya naman tinanong ito ni Dangwa sa kung ano ang ginagawa nito sa tuwing umaalis ng bahay. Bakit mo naman tinatanong ang bagay na yan, anak? Alam mo namang wala akong ibang pinupuntahan kundi ang puntod lamang ng mama mo. Bakit mo naman natanong sa akin? Tanong ni Tatay Roberto. Tay, nagtataka lang naman po ko. Palagi na lang po kayong umaalis ng gabi at umaga na kong bumalik. Tugon ni Dangwa. Hayaan mo na lang ako, anak. Nililibang ko lang ang sarili ko. Kaya naman wag mo na akong pakialaman pa. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Kaya pakiusap lang. Huwag ka nang magtanong pa sa susunod. Wika ni Tatay Roberto. Natahimik na lamang si Dangwa. Sa puntong yon, iba na ang aura na mukha ng ama. Tila anumang oras ay sasaktan siya nito. Pasensya na po kayo pa. Natanong ko lang naman po eh. Hindi po kasi ako sanay na ganyan ka. Wika ni Dangwa. Pwes, masanay ka na. Hindi ka na bata, Dangwa, kaya naman umasta ka ayon sa edad mo. Aalis na ako. Mag-iingat ka na lang dito. Tugon ni Tatay Roberto. Sa puntong yon, alam na ni Dangwa na may ginagawang hindi maganda ang ama. Ngunit iniisip na lamang ng dalaga na sana mali nga siya ng hinala. Nang gabing yon, kinalkal ni Dangwa ang gamit ng ina at dito nakita ang isang punyal na bigay sa kanila noon ng lolo. Kagad na kinuha yun ni Dangwa. Sinunda ng ama. Kinakabahan sa mga oras na yon ang dalaga dahil sa mga posibilidad na maaari niyang malaman at matuklasan. Ngunit itinatak ni Dangwa na kailangan niya maging matatag upang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng kanilang mga pasyente. Lalo na't kasabay ng pagsikat ng kanilang klinika. Sunod-sunod na ang pagkamatay ng kanilang mga pasyente dahil sa hindi malamang dahilan. Nang masunda ni Dangwa ang ama, nakita niya ito na pumasok sa kanilang klinika. Kaya naman labis na nagtaka ang dalaga. Dahan-dahan din itong pumasok. Naramdaman ni Tatay Roberto na may sumusunod sa kanya. Kaya naman naging maingat ito. Ilang sandali pa nakita ni Dangwa na nakatali sa upuan si Landro, ang asawa ni Minda. Ninong, anong nangyari sa inyo? Bakit po kayo nakatali dyan? Tanong ni Dangwa.
Kaagad nitong kinalagaan si Landro. Dangwa, pabalik na ang tatay mo. Isa na siyang aswang. Siya ang pumapatay ng mga pasyente. Nakita ko kung paano niya nilantakan yung matandang babae. Ngayon, ako na yung balak niyang patayin. Wika ni Landro. Tila huminto ang oras nang marinig ni Dangwa ang katotohanan. Tama nga ang matagal ng hinala. Nandito po si Papa. Kailangan na nating makaalis. Baka maabutan niya tayo. Wika ni Dangwa. Aalis pa lang sana ang dalawa nang biglang dumating si Tatay Roberto. Sinakal nito ang anak at hinagis. Walang hiya ka. Pati ba naman anak mo papatayin mo? Alimaw ka na, Roberto. Wika ni Landro. Gumisi lamang si Tatay Roberto at dinukot ang puso nito nang walang pag-aalinlangan. Sa pagkabigla ay kagad inatake ni Dangwa ang ama. Gamit ang punyal na pamana ng lolo, sinaksak nito sa leeg si Tatay Roberto. Sumirit ang dugo mula sa leeg nito. Nabitawan si Landro na wala ng buhay. Patawad, Papa. Ginawa ko lang po ang tama. Kaysa makapanakit pa po kayo ng iba. Wika ni Dangwa. Niyakap nito ang katawan ng ama na wala ng buhay. Tinawagan ng dalaga ang lolo at lola. Ipinaalam nito ang mga nangyari kaya naman kagad na lumuwas sa Maynila ang mga ito. Tinanong ni Dangwa kung may lahi ba silang aswang. Ngunit malinaw na sinabi ng mga ito na wala. At dahil manggagamot ang lolo ni Dangwa, natukoy nito na nayanggaw si Tatay Roberto. Labis ang pagsisisi ni Dangwa. Ngunit hindi na nito maibabalik pa ang buhay ng mga magulang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Mahirap para sa anak na nakikitang may nasasaktang iba ang ating mga magulang. Kaya isang malaking pasya ang ginawa ni Dangwa sa ama. Wala na itong pagpipilian, kundi gawin ito kahit labag man sa kanya. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.